Nagpabaha ang malalakas sa ulan sa ilang bahagi ng Mindanao. Sa Senator Ninoy Aquino, Sultan Kudarat, nasira ng rumaragas ang ilog ang culvert na daanan papasok at palabas ang barangay Nati. Hindi tuloy makadaan ang mga sasakyan. Abot bewang ang baha sa ilang bahagi ng Davao City kagabi tulad sa barangay Talomo River. Pinasok ng tubig ang mga bahay kaya may mga nabasang gamit. Nalubog din ang mga kalsada at tulay. Sa barangay Matina Pangi, umapaw ang ilog kaya umabot hanggang leeg ang baha. Inilikas sa gymnasium ang mga residente. Bumigay naman ang lupa sa tulay matapos anurin ng tubig. Nasira rin ang linya ng Davao City Water District doon kaya nawala ng supply ng tubig. Ayon sa Davao City's CDRRMO, 7 barangay ang apektado ng baha. Ayon sa Pag-asa, localized thunderstorms sa nagpaulan sa mga nasabing lugar kahapon. Abiso sa mga manggagawa sa pribadong sektor at voluntary members ng SSS, epektibo ngayong buwan ang taas singil sa kontribusyon. Magiging 15% na ang contribution rate. 10% ito ay sagot ng employer habang 5% naman ay kakaltas sa sweldo ng empleyado. Alinsunod ito sa Social Security Act of 2018 mula sa 12% noong taong 2019. Tumataas ito ng 1% kada 2 taon hanggang ngayong 2025. Layo daw ng SSS na makapagbigay ng mas magaganda at pangmatagalang benepisyo sa lahat ng miyembro. Pero hati rito ang ilang SSS member ng tanungin ng GMA Integrated News. Dahil imbes na raw dagdag sahod, dagdag hulog ang ibinigay ng gobyerno sa mga manggagawa. Mababawasan pa yung imbis na pambili na lang ng pagkain. Okay lang naman. O kasi hindi namin maramdaman kasi nagbabawas din naman sa payroll namin. In a good way din, mas malaki yung contribution mo. Pero sa salary mo naman, magano siya, mababawasan din. Parang medyo 50-50 rin siya. Tila raw layuning manindak at manakot ng mga mangisdang Pinoy ang monster ship ng China Coast Guard na namataan malapit sa Bajo de Masinloc at Zambales at hindi umaalis sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Nakatutok si Chino Gaston. Gamit ang dark vessel detection ng Canada, na-detect ng Philippine Coast Guard ang paglalayag ng Vessel 5901 o ang tinaguriang monster ship ng China Coast Guard sa layong 54 nautical miles mula sa Capones Island sa Zambales. Kaya kaagad raw ipinadala ang BRP Cabra kasama ang Caravan Reconnaissance Aircraft para tingnan ang ginagawa ng monster ship. Alas 5 ng hapon nitong Sabado, nakumpirma ang presensya ng barko sa Bajo de Masinloc. Coast Guard, CD5901. This is BRP Cabra, MRRB 4409. We are reminding you that you are inside in the Philippine Exclusive Economic Zone. Please leave this area immediately. Sabi ng PCG, hanggang ngayon nananatiling nasa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ang monster ship. Hindi naman daw umaalis ang BRP Cabra sa lugar. The Chinese Coast Guard monster ship remains to be within the vicinity of Bajo de Masinloc. But it moved further north. Tingin ng PCG, layo ng China na sindakin ang mga Pilipinong mangingisda. They want to legitimize their presence sa vicinity ng Bajo de Masinloc. I think this also threatens ang ating mga mangingisdang Pilipino para hindi sila makapangisda sa area ng Bajo de Masinloc. June 2024, nang mamataan ng monster ship malapit sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Kumpara sa 2,265 tons ng BRP Teresa Magbanwa at Melchor Aquino na mga pinakamalalaking barko ng ating Coast Guard, 5 beses na mas malaki ang monster ship ng China sa bigat na 12,000 tons. Ito nga ang pinakamalaking Coast Guard ship sa mundo. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang Chinese Embassy kaugnay nito. Patuloy naman ang pagsusuri ng Philippine Navy sa natagpo ang underwater drones sa San Pascual, Masbate. Hindi pa masabi kung sino ang may-ari at kung ano-ano ang kakayanan nito. Pero para sa PCG, dati nang may mga underwater drone na gamit ang China sa loob ng EEZ ng Pilipinas. This has been going on for the past few years. We need a thorough evaluation. Ano ang mga data na nakukuha nito. And obviously, this violates ang ating sovereign rights.
Tingin dito ng military historian at defense analyst na si Jose Antonio Custodio, posibleng naghahanap ang China ng ruta para makalabas ng Pacific Ocean ang kanilang naval assets o submarines. Kung may konting kokote lang, makikita niya na the Chinese are sending probes to map the area so that their submarines can enter. You don't have to be a rocket scientist to understand that. Wala pang reaksyon ng Philippine Navy sa pahayag ni Custodio. Pero sabi ng isang source ng GMA Integrated News, hindi dapat ikabahala ang natagpuan drone base sa paunang pagsisiyasat. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston Nakatutok, 24 oras. Dream come true para sa isang cancer patient na ma-meet and greet si Joe Berry sa mismong taping ng Lilet Matias at attorney at law. Kwento ni Ryzen na may acute lymphoblastic leukemia na na-inspire siyang maging lawyer dahil sa karakter ni Joe Berry bilang attorney Lilet. Bukod sa kwentuhan, may pa-advanced birthday celebration ng cast para kay Ryzen. Ibinigay din ni Ryzen kay attorney Lilet ang artwork ng isang gavel na binili mismo ni Joe mula sa Art Gap Gives Back exhibit ng GMA Network. Ang kikitain mula sa Art Gap ay ibibigay sa Little Arc Foundation na sumusuporta sa mga batang nakikipaglaban sa cancer. Gusto po pagtanggol po yung yung hindi po nila kaya pagtanggol sa sarili nila. Doon po na-inspire sa kanya. Sabi ko, kailangan talaga maging matapang pag may pinaglalaban tayo. Thank you, Ryzen, kasi sinabi mo nga na na-inspire ka sa akin. Ako din, nadagdagan yung inspiration ko. Thank you na ganyan yung willpower mo na ituloy yung pangarap mo. The majority ng mga beneficiaries ni Little Arc is siguro po mga about 60% cancer patients. We provide housing and then transportation and then we also provide them meals and then we also do small activities po with them.